lahat po mag-ano tayo, hanap na tayo ng upuan natin, mag-start na po tayo mag-pray. Sige po, magandang umaga po at start tayo ng morning with a prayer. Let us pray. Panginoon, salamat po Lord sa araw na to Lord God. Lord, salamat for the strength. Salamat Lord na binigyan nyo kami ng paraan Lord God na makarating dito Lord. Para magpuri Lord God at sumamba sa inyo Panginoon. Lord, sa umagang ito, dalangin namin Lord God at tinataas ang aming mga pastors Father God. Lord, salamat sa buhay ni Pastor Jesse Father God. At ang kanyang pamilya, Lord, si Sister Marge Jensen, Father God. Salamat, Lord, sa kalakasan at pagpaprovide sa lahat ng pangangailangan nila, Panginoon. Lord, dalangin namin na kayo po ang magprotekta, kayo po ang magpagaling, Lord God, sa lahat ng karamdaman, Panginoon. Lord, maging ang kanilang sambahayan, Lord God, ang kanilang bahay, Father God. We ask for covering, Lord God, sa kanilang tahanan, Lord. Protection, Father God. Lord, tinataas din namin si Pastor Arnel, Father God. Salamat, Lord, at ginagamit niyo siya, Lord God, sa inyong ministeryo, Panginoon. Lord, maging si Sister Beth, Father si Jethro, si Tiffany and Trish, Father God. Lord, we pray, Lord God, na araw-araw, Lord God, that you'll be with them, Father God, and provide, Lord God, for every need, Lord God, na meron sila, Panginoon. Lord, we lift up si Pastor Jimmy, Father God. Thank you, Lord, for the wisdom, Lord God, na ini-impart nyo sa kanya, Father God. Thank you for the heart, Lord God. And Lord, we pray for Sister Florence, Father God. Tintin and Precious, Father God, and Justin, Father. And Lord, their families, Father God. We just pray, Lord God, that you'll cover them, protect them, Father God. And Lord, we also pray, Lord God, for this church, Father God. For every member, Lord God, for everyone who attends, Panginoon. Lahat po, Lord God, na naririto. Lord, salamat sa lahat ng patotoo nyo sa kanila, Panginoon. Yung presence nyo sa araw-araw, Father God. And Lord, dalangin namin, Lord God, na bawat isa, Lord God, ay matutong sumuko, Lord God, to surrender fully, Lord God, sa inyong presensya, Panginoon. Acknowledging na bawat segundo, Lord God, ay naririyan kayo, Lord God, sa kanila. Panginoon, dalangin namin sa oras na ito, Lord God, kung meron mang miyembro o kapatiran, Lord God, na may sakit, may mga karamdaman, merong pinagdadaanan, Lord God, na mga problema, Lord God. Father, right now, Lord God, we claim, Lord God, that they'll be victorious, Lord God, sa bawat pinagdadaanan ito, Panginoon. Lord, na sa bawat hakbang, Lord God, na gagawin nila, Father God, that you'll be present and maramdaman nila yung presence na ito, Father God. Salamat, Lord, sa ginagawa niyo sa buhay ng bawat isa, Panginoon. And Lord, tinataas namin yung aming church lot and building, Father God. Lord, maaaring sa paningin namin, imposible ito, Lord God, dahil sa utak namin, Lord God, limitado lang yung aming kakayahan. But Father, we believe, Lord God, and we claim, Lord God, that you'll provide this lot for us, Father God, and this building, Lord God. Lord, gamitin mo po ito para maging sentro, Lord God, ng paglapit, pagsamba, at pagpuri sa iyo, Panginoon. Lord, that we can house every believer, Father God, upang mapalago yung relationship namin sa inyo, Panginoon. Lord, we also remember, Lord God, yung
cousin ni Doc Johan, Father God, who recently passed away, Panginoon, from cancer. Father, we speak comfort and provision for the family, Father God. And Lord, we pray, Lord God, that you'll receive her, Lord God, in your kingdom, Lord God. Salamat, Lord, that may mga taong nananalangin sa buong pamilya, Panginoon. Thank you, Lord, that you are present, Lord God, in every situation, Lord God. Lord, sa pagkakataong ito, Lord God, tinataas din namin, Lord, yung ating nalalapit na benefit concert, Father God, for Kings Philap. Lord, dalangin namin na hindi lang punong upuan, Lord God, ang mapupunuan, kundi yung pang-araw-araw na pangangailangan, Panginoon. Mga pangangailangan ng Kings Philap, Father God. Lord, that they'll have steady support, Lord God. Dalhin niyo po yung mga tao, Lord God, na makakasuporta sa kanila, Panginoon, ng pangmatagalan. And Lord, that we claim, Lord God, na marami pa silang batang matutulungan, Father God. That you'll expand, Lord God, their horizons, Father God. Lord, as they reach and take care of children, Father God, we speak blessings sa buhay, Lord God, ni Nanay Merly, Father God. Lord, that you'll continue to provide strength, Father God. Lord, in times na she's weak, Father God, we ask for strength. When she's sick, we ask for healing, Father God. Thank you, Lord. And Lord, sa mga darating na activities, Father God, we pray, Lord, that you'll give us wisdom, Lord God. Father, we ask, Lord God, that you'll anoint our pastors, Father God, and give them, Lord God, the wisdom, Lord God, and the anointing, Lord God, upang pangunahan ng buong congregation na ito, Lord God. And Lord, we pray for every member, Lord God, to have this passion, Lord God, to aid our pastors, Father God. Lord, na ang bawat salita, Panginoon, ay kanilang isasabuhay, Father God. That Jesus will be evident, Lord God, sa bawat tao na naririto, Panginoon. Lord, that we can represent you well, Father God. And Lord, lastly, Lord God, we pray, Lord God, for every hearts, Lord God, na naririto. Lord, if ever that we still have fault, Lord God, we have sins, Lord God, sa buhay namin. Lord, if ever that we are still bonded, Lord God, in sin, Father, we ask that you'll release us, Father God. Help us, Lord. Give us the wisdom, Lord, and strength, Lord God, to overcome, Lord God, and tumayo ng malinis sa araw-araw, Panginoon. Nagsitayo po tayo lahat. Panginoon, salamat po sa umagang ito. We thank you, Father, sa mga ginagawa mo sa aming mga buhay, Panginoon. This morning, pinapanalangin po namin ang aming bansa. And Lord, we pray, pour out your Spirit on this nation, O God. Pinapanalangin po namin ang revival in this land, O God, in the name of Jesus. We pray, Father, for open doors for the preaching of your word. And sa aming bansa, Panginoon, ay laging magkaroon ng laya na magpuri at magsamba sa iyo. Protect our nation, we pray. Also, Lord, inihiling din namin ang iyong pagkilos sa aming gobyerno. We pray for our president, all the national government officials, Panginoon, maging ang mga local government officials, pinapanalangin namin, Panginoon. And we pray for their salvation, O God, in the name of Jesus. Nalangin po kami, Panginoon, para sa Olongapo. And we pray, Father, pour out your Spirit on this city. Sa aming mga namumuno, Panginoon, kumilos po kayo. We pray for peace. We pray for order in this city, Panginoon.
We pray, Father, that you would bless this city with your presence, Panginoon, in the name of Jesus. Hinihiling namin po, Panginoon, ang iyong pagkilos sa aming syudad. Sa umagang ito, pinapanalangin din po namin ang mga pastor, mga ministries, mga churches dito sa Olonga po. And we ask, Father, that you would bind us together, strengthen one another. Kumilos ka po sa aming mga kalagitnaan, Lord. Kumilos ka po sa aming mga buhay. Let your will be done. Salamat po, Jesus. Salamat po, Jesus. Mga kapatid, please join hands. And sa inyong paghawak-hawak kamay, manalangin po tayo para sa isa't isa. Salamat, Panginoon, ngayong umaga na to, Panginoon, na binigyan mo kami ng pagkakataon na muling mabuhay, muling magbigay ng papuri sa iyong pangalan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa at ng mga taong darating pa, Panginoon. Sige nga po, bigyan po natin ng palakpakan ng ating Panginoong Diyos. Yes. Umagang kay ganda po sa lahat ng narito. Umagang kay ganda. Umagang kay ganda. Yes, yun nga po. Kumarap tayo sa ating mga katabi. Batiin natin sila. Umagang kay ganda sa'yo. Ayan, yan. Sarap po ng buhay ng mga bata. Sabing ganun, di ba? Umagang kay ganda po. Sige po, ngayong umaga na to, ibibigay natin lahat ng papuri, lahat ng glory na narapat kay Jesus sa lahat ng ginawa niya all throughout the week. Okay po ba yun? Amen. Amen. Sige po. It's your love.
namin ng papuri ngayong umaga na to, Panginoon. Church, patuloy tayong pumasok sa kanyang trono, sa kanyang presensya, sa kanyang biyayang taglay na ibinigay niya sa buhay ng bawat isa, na tanging nabubuhay lang tayo dahil sa kanyang biyaya sa araw-araw. Panginoon, maraming salamat po. Pag-ibig mo'y walang hanggan, sa puso ko ika'y kalalahan. Katapatan mo'y walang kapantay, kabutihan mo'y sigurado. Puso'y umaawi sa pagsamba. Aking Diyos, ako'y nabago ng biyayang taglay ng pag-ibig mo, Jesus. Galak ko'y lubos, buhay mo'y inalay upang sa'yo'y mabuhay. Pagsamba ng puso ko'y alay sa'yo, aking Diyos.
Salamat, Panginoon, sa iyong presensya, Panginoon, na narito ngayon. Church, sambahin natin ang Panginoon dahil ang buhay natin ay hindi sa atin. Panginoon, maraming salamat. Ang buhay namin ay tanging sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Buhay ko ay sa iyo. Ang tanging alay ko'y papuri at pagsamba sa'yo. Come on, church. Ang buhay ko'y sa'yo. Ang tanging alay ko'y papuri at pagsamba sa'yo. Ang buhay ko sa'yo. Ang buhay ko'y sa'yo. Ang tanging alay ko'y papuri at pagsamba sa'yo. Ang buhay ko'y sa'yo. Ang tanging alay ko'y papuri at pagsamba sa'yo. Alay sa'yo, papuri at pagsamba sa'yo. Alay sa'yo ang buhay ko. Jesus, alay sa'yo ang buhay ko. Gamitin mo. Alay sa'yo ang buhay ko. Alay sa'yo. Buhay ko. Gamit. Alay sa'yo ang buhay ko. Come on, church, papurihan natin ang ating Diyos. Alay sa'yo ang buhay ko. Alay sa'yo ang buhay ko. Alay sa'yo. Alay sa'yo ang buhay ko. Sa huling pagkakataon mo, awitin natin to sa ating puso. Alay sa'yo ang buhay ko. Salamat, Panginoon. Alay sa'yo ang buhay ko. Gamitin mo. Salamat, Panginoon, sa buhay na inalay mo, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. At bilang kapalit, Panginoon, binabalik namin tong buhay na binigay mo, Panginoon, para magbigay ng papuri at pagsamba sa iyong pangalan, Panginoon, sa iyong anak na si Jesus. Sige nga, magandang umaga po sa lahat at palakpan po natin ang ating Panginoon Diyos dahil siya po ay tapat magpakailanman. Good morning. Announcements po for this morning. Number 1, as always, yung ating pong mga gadgets and cell phones on silent mode, please. Next is our services are on YouTube. And you may also find our audio version on our podcast via our Church of the Risen Christ.net website. Also, if you find us on Facebook, please like yung ating page on Facebook para makuha ninyo yung mga announcements, also yung mga pictures, things that are happening in church. Sa Facebook, look for Church of the Risen Christ and find the logo. Kasi merong ibang Church of the Risen Christ from Singapore. So hanapin niyo po yung logo na to. Our services on Sunday po is 8 in the morning to 9:30 Tagalog service. And then Sunday evening at 6 p.m. to 8 p.m. is our English service.
On Wednesday, patuloy po tayo sa talakayan regarding prayer. So join us on Wednesday evening from 7 p.m. to 8:30 in the evening. The choir will be having their practice ito pong Thursday at 6:30 in the evening. And next on our announcement is yung ating pong DFD or Design for Discipleship. Nung pumasok po kayo kanina, naabutan po kayo ng ganito. And this is our program kung saan we share the basic Bible doctrines. May kasama pong mga books, kagaya nito, a total of 6 books. And if you want to participate, matuto lalo regarding the different, kagaya, your life in Christ and the Spirit-filled Christian, and yung iba't ibang mga basic Bible doctrines that all believers, hindi necessary kung anong local church ka, pero all believers have to understand this. So if you are interested sa inyo pong form, sign dun sa likod, nandyan naman kung ano yung dapat isulat, and just drop it in the drop box sa ating offering box para malaman namin kung sino-sino yung mga nais ma-involve. And napansin nyo may price, $240. This is only for the books. Wala po kaming, tayo as a church, hindi po tayo naniningil for the teaching itself. It's for the books. And kung hindi nyo kayang bilhin ng buo kaagad, pwede naman per booklet, which costs how much? 40 pesos per book. So, regarding yung mga expenses, huwag muna natin isipin po yun. You can just talk to us personally regarding this. Pero kung interesado po kayo, please write your name. Nang pag pumirma kayo, hindi naman ibig sabihin nakatali na kayo na kailangan magbayad din ng 240. Baka natatakot kayo sa ganun. Just write your name, contact information, so we can get in contact with you para maintindihan po natin kung nasaan kayo. Yes, Pastor Jess. Nakasulat po rito, it's a 3-month schedule. Ito po ay every Sunday from 3 p.m. to 5 in the afternoon. 3 buwan lamang po ito. Isipin nyo parang tagal pero napakadali po ng 3 buwan. Imagine it's already February. Kaka-celebrate lang ng Pasko. Birthday naman ni Auntie Beth ang sineselebrate natin yan. So 3 months na rin nakalipas. Diba? If you started last December, patapos na tayo ngayon. So 3 months is not a long time. And by the way, it's for your betterment. Para sa ikabubuti naman nating spiritual life to. So what's 3 months if napapalapit naman tayo sa Panginoon? Amen po. Okay. And lastly, yung ating pong benefit concert for King's Philam Home. Ito po ay sa February 28 na at 6:30 in the evening. Please get your tickets as soon as possible. Tickets are still available today. And then within the week, basta bili na po tayo ng ticket. I'll show a quick video kung para makita niyo kung sino yung mga performers sa ating darating na concert.
Check, 1, 2. Wow, ang galing. So, patikim pa lamang po yan. So, panoorin natin sila ng live dito sa worship council hall ng Church of the Risen Christ. Kaya lang nga po, may bayad po syempre. At yung bayad na yan ay pupunta lahat sa ating, yung tinutulungan natin na King's Pilang Orphanage. So, na po kayo ng ticket nyo, $250. And sama-sama po natin silang panoorin. Okay, so magandang umaga po sa ating lahat. Meron po tayong children ministry today. So mga bata, ages 4 hanggang 12, tayo na sila. Nandun po si Teacher SP para sila po ay turuan. Ayan, excited yung mga bata. Okay, dahan-dahan, walang tatakbo. Okay, so wala po tayong newcomers, so diretso na po tayo sa salita ng Diyos. And by the way, happy birthday ulit sa aking may bahay. Ba't gano'n? May bahay, no? Ba't may bahay? Pero pag yung babae nagsalita, happy birthday doon sa aking, hindi naman sinasabing may bahay, no? Ba't ikaw lang ba may-ari ng bahay? Ba't nga ba gano'n, no? May bahay. Happy birthday, I love you, sweetheart. Inggit kayo, no? Nagkataon na Sunday. So, ganun talaga. Okay, so ayos na. Hindi na kami lalabas mamaya. Solve na. Libre na yan. Okay. Free. Well, ngayong month na ito po yung time na nagkakaroon po kami ng pagkakataon ni Pastor Jesse, Pastor Jimmy, na magpalit ng aming schedule sa pag-share. So, sa next Sunday po, marinig nyo po si Pastor Jesse, Pastor Jimmy po. And ako rin po, mamaya mag-share mamayang gabi. So, yan po ang aming turn ngayon na mag-share. Na upang marinig nyo rin sila sa umaga at ganoon din po ako, marinig nila ako sa gabi. And so ngayong gabi, ngayong umaga, prinint ko po yung service program na English. And tatagalogin ko na lamang po. Dahil pag prinint ko po sa Tagalog yan, ay kulang yung papel natin. Kasi mas mahaba yung Tagalog, di ba? Alam nyo na po yan. And sa title pa lang, King Jehoshaphat and His People. Pag tinagalog natin yan, si Haring Jehoshaphat at ang kanyang mga kababayan o mga tao. Haba, di ba? So kulang yung space. But by the way, tatagalog ko po yan at pag-aralan po natin ang kwento natin ngayong umaga. So, manalangin po tayo. Samahan niyo po ako sa panalangin. Anyayahan natin minsan pa ang presensya ng Panginoon, ang kanyang banal na Espiritu, na siya pong pangunahing tagapagturo sa atin. Panginoon, maraming salamat po muli sa araw na ito. Narito kami sa iyong presensya. Salamat po sa biyayang taglay ng bawat isa sa amin na nagmula sa iyo. Tunay, Panginoon, na kung hindi sa iyong biyaya, sa iyong dakilang pag-ibig, ay saan po kami naroon. Salamat at narito kami, Panginoong Diyos. Wala kaming ibang nanaisin pa kundi sa presensya mo, sa lumikha sa amin, Panginoon, sa Diyos na nagmamahal at may alam ng lahat ng bagay sa buhay namin. Yun po ang pinaka-the best na lugar, katayuan sa buhay namin, ang makilala ka, O Diyos. Kaya sa umagang ito, narito po muli kami bilang mga anak mo, nagkakaisa, sama-samang dumudulog sa iyo, Panginoon. At narito, nais po naming buksan ang aming mga puso't isipan, Panginoon. Mangusap ka, baguhin mo kami, akayin mo kami sa tamang landas, Panginoon. Sapagkat walang ibang buhay, walang ibang tamang landas, kundi sa iyo, Panginoong Diyos. Lord, kumilos ka sa umagang ito, sa bawat puso, isipan na narito ngayon, Panginoon. Salamat po sa iyong kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Ito pong aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen, amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. So, mahigit 1 buwan at 2 linggo na nating naririnig ang patungkol sa mensaheng surrender o pagsuko. And
as I prayed to God na kung ano yung isi-share ko sa inyong araw na ito, sa pag-conclude ko po sa aking topic na ito, muli, binalik ako ng Panginoong Diyos dito sa isa sa pinakapaborito kong kwento sa Old Testament. At ito ay kwento ng isang leader at ang kanyang mga tao o bayan. At ito ay kwento patungkol sa pananalangin. Pag lapit sa Diyos, paghanap ng kanyang mukha. Ito ay pangyayari na kung saan sama-sama silang lumapit, coming together bilang isang bansa, isang komunidad na napakahalaga, na nagkakaisa sila sa pananalangin at humingi ng tulong sa Diyos. Ito ay kwento ng pagsuko sa kapangyarihan, sa paghahari ng Diyos. God's sovereignty. At pagtitiwala sa Diyos at hindi sa sariling kakayahan o sa mga bagay na nagawa. Ito ay kwento sa pagsunod sa salita ng Diyos, sa agenda ng Diyos, sa kanyang layunin sa buhay. At ito ay kwento rin ng pagbibigay ng papuri, pagsamba sa Diyos bago pa man makita ang kasagutan ng Panginoong Diyos. Napakagandang di ba, kwento. Very interesting story. So, minsan pa, babasahin po natin ang istorya ni King Jehoshaphat and his people. And babasahin natin yung mga highlights lamang po. Pero bago pa yan, bago natin basahin sa 2 Chronicles chapter 20, nais ko po kayong bigyan ng kahit counting background kung sino po si King Jehoshaphat. Sino ba si King Jehoshaphat? Ano ba? Meron ba siyang Twitter account? Meron ba siyang Facebook na pwede nating i-follow? And sino ba yan? Well, si King Jehoshaphat ay isa sa mga naging hari ng ng Judah. He was king of Judah na gumawa ng mga tamang bagay sa mata ng Panginoong Diyos. He did what was right in the eyes of the Lord according to 1 King 22:43. And siya yung successor ng kanyang ama na si Asa na sa trono ng kanilang ninuno na si David. So itong si King Jehoshaphat na kabilang siya sa mga angkan ni David. And lagi niyang sinasanggunian ng Panginoong Diyos. Lagi siyang lumalapit sa Diyos. At hindi kung saan-saan siya pumupunta. At siya ay devoted sa pamamaraan ng Panginoong Diyos. So kakaiba to si King Jehoshaphat. At dahil dito, itinatag ng Diyos ang kanyang pamamahala. At ginawa siyang makapangyarihan, ginawa siyang mayaman, at meron siyang mga mighty men of valor. Matitindi yung kanyang mga sundalo. Parang meron siyang sap. Meron siyang mga magagaling, matitinding mga tauhan at napakarami. Pero bukod sa lahat ng mga bagay na ito, siya at ang kanyang mga tao, ang kanyang bayan, ay hindi pa rin exempted sa mga trials, pagsubok, yung pag-atake ng kaaway. Okay? So, katulad ko bilang mga Kristiyano sa panahong ito, hindi porket sumusunod tayo sa Panginoon, hindi porket ginagawa natin ang lahat ng bagay, bukang bibig natin palagi, praise you Jesus, hallelujah, amen, ay hindi na tayo tatamaan ng problema, pagsubok, ng mga hamon sa buhay. Habang narito po tayo, ay may mga bagay na ganyan. Pero may mga dahilan po yan. And so, si King Jehoshaphat ay established na yung kanyang paghahari. Mayaman siya, very powerful, at mayaman ang kanyang lupain and everything. Meron siyang pwedeng panghawakang mga bagay. Yung kanyang mga sundalo ay magigiting. Pero ganun pa man, yung kaaway, nais pa rin siyang talunin, nais pa rin siyang padapain. So, ganun po. Huwag po natin akalain na ang pagiging Kristiyano natin ay porket ma-attend tayo ng Church of the Risen Christ ay okay na ang buhay ko. Hindi po. May mga challenges, may mga pagsubok. Huwag po kayong magtataka na kapag yung kaaway ay para bang lalong nag-iingting yung galit niya. So, basahin po natin itong kwento na to.
2 Chronicles chapter 20 verse 1 to 4 muna. At bago natin basahin, meron po akong 4 na salita na nais kong maalala natin sa kwentong ito. Okay? 4 na salita. Tandaan niyo po to na napaka-importante po na itong mga salitang ito ay maalala natin sa pagbabasa natin ng kwentong ito. So, yung unang salita po ay, sa wikang Ingles ay acquire. Sabihin natin, acquire. Acquire. So, acquire. Ano bang ibig sabihin ng acquire? Naalala ko tuloy yung nag-uusap na magkapatid or sister dyan sa isa, sabi ng isang babae, ng isang sister, uy, gusto kong sumali doon sa inaanaw si Pastor Jimmy, yung sabayang pagkanta. Ano bang tawag doon? Sabi ng sister na isa, choir. Choir tawag doon. Choir ba tawag doon? Oo, choir. Corny, no? Joke lang yan. Pero ang purpose po nun, para maalala nyo po, acquire. So may nagbibilang po ng jokes ko. Nakailan na? Ilan na? So yung unang salita po is acquire. By the way, yung choir po mag-represent sa next Sunday po. And hintayin nyo po, yung choir po ay mag-represent ng special song. So, again, balik po tayo. The first word is acquire. Ibig sabihin po, to obtain, get, receive, learn, or develop. Sa Tagalog, kumuha po. Kumuha po tayo ng kaalaman, ng karunungan, ng kalakasan mula sa Diyos. So yung word na yan, acquire. Basahin po natin verse 1 to 4. And sabi dito, after this, the Moabites and the Ammonites with some of the Meunites came to wage war against Jehoshaphat. And verse 2, some people came and told Jehoshaphat, a vast army is coming against you from Edom, from the other side of the Dead Sea. It is already in Hasason Tamar, that is in En-gedi. And verse 3, alarmed, Jehoshaphat resolved to inquire of the Lord, and he proclaimed a fast for all Judah. And the people of Judah came together to seek help from the Lord. Indeed, they came from every town in Judah to seek Him or to seek the Lord. Wow, napakaganda nito. Una sabi doon, Jehoshaphat was alarmed. So, si Jehoshaphat, sa kabila ng kanyang pagiging magiting, mayaman, maraming pwedeng hawakan, ay kinakabahan pa rin, kinabahan pa rin. Bagay na mainam paminsan sa mga tao. Na kung minsan tayo, may mga bagay tayong sa buhay, ay minsan doon na tayo nagtitiwala na hindi na tayo marunong mangamba dahil ang tiwala natin ay sa mga bagay nito. Pero si King Jehoshaphat, sa kabila ng kanyang kapangyarihan, kayamanan, na-alarma pa rin siya. At sabi doon, alarmed, Jehoshaphat resolved to inquire of the Lord. Jehoshaphat resolved to inquire of the Lord. Alam niyo, kailangan natin mag-acquire ng karunungan, ng kaalaman at ng lakas mula sa Panginoong Diyos as we face life's challenges like Jehoshaphat did. So Jehoshaphat decided to acquire from God. Nais niyang makakuha, alam ng anong gagawin. So siya ay nanalangin. He inquired of the Lord. Kasi gusto niyang ma-acquire ng talino, ng gabay, kung anong gagawin. So Jehoshaphat decided to acquire from the Lord through prayer. And alam nyo, it is important that we come to Him in prayer, seek His face, and acquire plan, vision, or knowledge. Mahalaga po, nakukuha tayo ng plano, ng salita niya, ng instruction ng Panginoong Diyos. Dapat ganun po ang ginagawa natin. Minsan, dahil sa alam na natin yung mga bagay, nakakalimutan na natin lumapit sa Diyos. Pero si Jehoshaphat, sa kabila ng kanyang kaalaman, ng mga bagay na pwede niyang panghawakan, sabi niya, lalapit ako sa Diyos. Ako ay hihingi, kukuha ako ng kaalaman patungkol dito sa problemang ito. So, napakahalaga talaga na tayo ay laging nagpapakumbaba. Na tayo ay laging dumudulog sa Panginoong Diyos sa pananalangin. So, he inquired of the Lord with a desire na maka-acquire siya ng kaalaman. Lord, anong gagawin dito? Lord, anong hakbang ang gagawin ko?
Lord, anong plano mo? Anong agenda mo sa mga bagay nito? So mahalaga po yun. It is very important na meron tayong knowledge, vision, instruction from the Lord. In Proverbs 29 verse 18, sabi doon in voice translation, where there is no vision from God, or without vision, the people run wild. My people perish. Nagkakagulo yung mga tao. Natataranta ko anong gagawin kapag walang vision, walang knowledge, walang kaalaman na nakukuha. But those who adhere to God's instruction, so napakalaga na kumukuha tayo. Humihingi tayo ng instruction from God. Sabi doon, adhere to God's instruction, no genuine happiness. So in other words, may kapanatagan kahit may problema. Dahil kapag ikaw ay nananalangin, sigurado ang Diyos ay magbibigay sa atin ng kaalaman, ng katalinuhan, ng lakas para harapin ang isang problema, ang isang pagsubok, ang isang sitwasyon sa buhay natin. Kahit gaano man niyang kaliit o kalaki, si King Jehoshaphat, lumapit siya sa Panginoon. He inquired of the Lord with that desire na ma-acquire ng knowledge. And alam nyo, to be more serious in seeking God, hindi lamang po siya ang nanalangin, by the way. Sabi doon, he proclaimed a fast for all Judah. Kung kayo nakikinig, di ba, nag-declare tayo na magka-fasting tayo every first Wednesday of the month. At nung last Wednesday, nag-start po tayo as a church, as a body, na sabay-sabay tayong magpa-fast. And hopefully, marami pong nag-join. And next time, mag-join po ulit kayo sa gagawin nating fasting. So si King Jehoshaphat, he was very serious about seeking God na hindi niya lang sinolo. But sabi niya, he proclaimed a fast for all Judah. Para sa lahat. And prayer coupled with fasting is often a great source of power for you and for me. So yung panalangin po na sinangkapan o sinamahan ng pag-aayuno. Ano ba yung pag-aayuno? Remember yung pagliban sa mga bagay na nagbibigay sa atin ng satisfaction, ng pleasure, dinideny natin yan. Para lamang mas lalo tayong mapalapit, makarinig tayo mula sa Diyos. And again, prayer coupled with fasting is often a great source of power for you and me. Prayer and fasting strengthens our faith. Na-share po ito ni Pastor Jimmy one Wednesday night service na sabi niya, ang panalangin, prayer and fasting, pinapalakas po yung pananampalataya natin yan. So, yun ang ginawa ni King Jehoshaphat. Tinawag niya ang lahat. And another thing na gusto kong ilabas dito, Jehoshaphat knew the importance of coming together. Remember, coming together means community, uniting together. Na pwede tayong magkaisa. Ngayon, nagkakaisa tayo sa isang lugar. Pero it's another thing na yung puso't damdamin natin, yung focus natin, ay talagang nagkakaisa pa rin sa Panginoon. And that's coming together as a community. And so, he encouraged everyone to join. This is for all. Hindi po pwede yung mga leaders lang, yung mga workers lang magpa-fasting. No, we encourage you na lahat po tayo. Join us. Let's join together. Si King Jehoshaphat, alam niya na mahalaga ang bawat isa. Hindi lang yung kanyang mga tauhan na magagaling, mga leaders niya. Hindi. Sabi niya, let's fast, everyone. He knew that there's power in corporate prayer. Sama-samang pananalangin. Prayer of agreement. He challenged everyone. He knew that they can contribute. Alam niyo ba, na bawat isa sa inyo, hindi lamang kayo dito nakaupo, meron kayong may bibigay. You have a part to do. And again, hindi po ito patungkol sa isang tao lamang. This is not about one person. This is all about God and His people. Yan po yung dinidiin sa atin lately ni Pastor Jesse. Hindi yung tao dito sa harapan, kundi tayo. This is God and us people. Tayong mga tao. So si King Jehoshaphat, he proclaimed prayer and fasting for all. Mahalaga ang bawat isa sa inyo. Bata, matanda, mahalaga. Remember, CRC is not only about Pastor Jesse, Pastor Jimmy, myself, or yung staff. It's about God and us.
tungkol sa Panginoong Diyos at ikaw mismo nakaupo. Maring wala ka dito sa harapan, pero ito ay patungkol sa iyo. Yung pananampalataya mo, yung pag-ibig mo sa Diyos. Tayo ito. So he called men and women, young and old alike. Bata, matanda. Pastor, matanda na ako. Pastor, bata pa ako. No, young and old alike. Even children. Huwag natin kalilimutan mga bata. Alam nyo, pag binasa nyo doon, sabi doon, they came from everywhere. Women, young men, women, and their children. Yung mga anak nila, dala-dala nila. Maring kalong-kalong nila o meron silang tela na bit-bit yung anak nila. Sama natin yung mga bata. Pastor, maingay sila. No. Habang bata pa sila para maintindihan nila kung anong ibig sabihin ng pagsamba, anong ibig sabihin ng pagpunta sa church. Kahit bata sila, magre-register na yan sa kanila. So mahalaga sila. At alam nyo, mga bata, yan pa yung nakaka-encourage sa atin, bata pa lamang. Kanina yung mga bata dito, yung boses nila, dinig na dinig ko. And I believe dinig na dinig din ng Panginoong Diyos. At nakaka-encourage, bata pa lang worshiping the Lord. Meron silang kinontribute sa akin. Nakaka-encourage sila, nakaka-bless sila, bata sila. Sabihin natin, bata sila, hindi nila naintindihan ang kanila. No. Sila ay mahalaga. So, ganun ang pananaw ni King Jehoshaphat. So, tinawag niya, men and women, kahit anong estado mo sa buhay, halika, mag-join tayo. Let's pray. Let's seek God. So, walang excuse. Of course, syempre, naintindihan ko may mga anak tayo minsan malikot. And, yeah. Pero we have places dito na pwede nyo silang But, when it's time to come together, let's come together because ito ay patungkol sa iyo at patungkol sa atin. And sabi doon, and the people of Judah came together to seek help from the Lord. They came together to seek help from the Lord. Sila ay nagsama-sama upang humingi ng tulong sa Diyos. Okay? So lumapit sila. Alam nila na ang tulong ay nagmumula sa Diyos. Help comes from the Lord. Psalms 121, nais ko lang basahin verse 2. My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. So alam ni King Jehoshaphat na ang tulong ay nagmumula hindi sa kanyang kapangyarihan, hindi sa kanyang mga sundalo, sa kanyang mga salapi o pera, o hindi rin sa isa't isa, kundi from the Lord. So remember, yung tulong, yung lakas, yung wisdom ay nagmumula sa Panginoong Diyos. So acquire. Kumuha po tayo. I-apply natin to sa buhay natin, sa mga individual na buhay natin. Kapag meron po kayong hinaharap na problema or pangyayari sa buhay, acquire. Kumuha po tayo. Get wisdom. Learn from the Lord. Mag-aral po tayo. Hindi sapat yung dito lamang tayo nakikinig. Sunday, Wednesday. Pero pag uwi natin, nakakalimutan na natin ng Diyos. Pero hindi, acquire. Meron tayong Bible, meron tayong internet. Saliksik po tayo ng kanyang mga salita. And God will speak to you. Mangungusap ang Panginoong Diyos sa inyo. Mangungusap at mangungusap ang Panginoong Diyos sa inyo. Si King Jehoshaphat, alam na alam niyang gagawin niya sa sitwasyon na ito. So he called for a fast and prayer. Halika, sama kayo, bata, matanda, dumulog tayo sa Panginoon. So that's the first word, acquire. Now, the second word is agree. Agree. Sumang-ayon. Or in other words then, tanggapin. I-embrace. Agree or accept or surrender to God's agenda, plans, or instruction. So kapag nagbigay ang Panginoong Diyos ng instruction, ng kanyang plano, gagawin natin dito ay sumang-ayon. Agree. Accept, tanggapin. The Lord answered their prayers and spoke to a man named Jahaziel. So nangusap ang Panginoon. Pangako niya na kapag tayo dumulog sa Kanya, mangungusap siya. He will answer us as we call upon Him in prayer. Verse 15, He said, Listen, King Jehoshaphat and all who live in Judah and Jerusalem. This is what the Lord says to you. Do not be afraid or discouraged because of this vast army, for the battle is not yours, but God's. Imagine, yung paglaban ng pala na ito ay hindi sa kanila, kundi sa Diyos. Verse 16, sabi ng Panginoon, Tomorrow march down against them. They will be climbing up by the pass of Cis, and you will find them at the end of the Jordan in the desert of Jeruel. So, kinabukasan daw, lalakad sila.
dun sa lugar na yon. And verse 17, you will not have to fight for this battle. Paano pala? Take up your position. Stand firm and see the deliverance of the Lord will give you. Judah and Jerusalem, do not be afraid, do not be discouraged. Go out to face them tomorrow. Harapin niyo sila. Huwag kayong matakot. And the Lord will be with you. Kasarap isipin na ang Panginoon ay kasama natin. But then again, God gave them a clear-cut vision a clear instruction that they need to accept or agree with it. Kailangan nilang sumang-ayon doon. Hindi pwede yung mga ngatwiran na, Lord, mahirap yun. Lord, nakakahiya. Lord, yung iba, ganun ang ginagawa eh. Bakit itong papagawa mo? Hindi. Kapag sinabi ng salita ng Diyos, kapag nangusap ang Panginoong Diyos sa iyo, you have to agree. You have to accept it. So yun po. We need to follow closely to His agenda. Merong agenda ang Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. For He know exactly what's best for us. So mahalaga po, this is very important that we agree with God and do exactly what He tells us to do. Minsan, nangusap ang Panginoong Diyos, ang Kanyang salita, narinig natin. Pero tayo, iba yung gagawin natin. Again, we have to agree kung ano yung sinasabi ng Panginoong Diyos. We have to do exactly. Follow closely sa Kanyang mga agenda, sa Kanyang plano. Napakahalaga po. So, nangusap ang Panginoon. Alam nyo, when you pray, when you ask God, when you inquire of the Lord, mangungusap siya sa iyo, sa ayot sa gusto mo. He will speak to you sa maraming kaparaanan. Minsan lang ayaw nating makinig eh. Minsan lang nagmamadali tayo sa prayer. Pag pray natin, aalis na kaagad tayo. Pero ang Panginoon gusto niyang mangusap, gusto niyang bigyan ng instruction. And kapag narinig mo yan, you have to agree with it. Yes, Lord. Ito po nga po ang paraan. Ito nga po ang sistema mo. Ito nga po ang gagawin tama. Walang ibang daan, walang kaliwa o kanan, kundi yung daan ng Panginoong Diyos. So, yun ang instruction sa kanila ng Panginoon. And then, after hearing the word of the Lord, mapapansin natin that in verse 18 and 19, kaagad meron silang response. Sabi doon, they fell down and worshiped God and praised the Lord with a very loud voice. So, mapapansin nyo, nagbigay pa lamang yung instruction ng Panginoon, nag-response na kaagad sila. Sabi doon, they fell down and worshiped God. Nagsumamba na sila. Dinakila na nila ang Panginoon. And they praised the Lord. Pinasalamatan na. Nagpuri na sila sa Panginoon with a very loud voice. Na wala pa yung sagot, wala pa yung katagumpayan, pinapasalamatan na nila, pinupuri nila ang Panginoong Diyos. Binibigay na nila yung kalwalhatian sa Diyos. Kahit hindi pa nila nakikita yung salvation. They knew what God has promised, it shall come to pass. Alam nila, alam ni Haring Jehoshaphat, na kapag nagsalita ang Panginoong Diyos, yan ay totoo, yan ay gagawin niya. Kaya kaagad-agad, sumamba sila. They fell down and they praised God with a loud voice. Napakagandang ugali. Di ba? Na kapag tayo nanalangin, may sinabi ang Panginoon, may niremind sa iyo si Lord na salita. Sabi niya, huwag kang mag-alala. I will be with you. Huwag kang mag-alala. Ipaglalaban kita. Tayo, paglabas natin minsan sa prayer, parang talunan pa rin. Pero sila, nagpapasalamat na, dinadakila na nila ang Panginoon. Kasi alam nila, yung salita ng Diyos ay matibay. Ito ay salita na maasahan. Kaya napakaganda na humingi tayo sa Diyos at hindi sa tao. Minsan ako sa inyo, mangangako, magsasalita kami sa iyo, pero pwede itong hindi matupad, pwede itong makalimutan ko. Pero ang Diyos, kapag siya ay nangako, kapag meron siyang sinabi sa iyo, pasalamatan mo na siya, purihin mo na siya. Tandaan natin, narinig natin to that God watches over His word. Yung kanyang mga salita, binabantayan niya yan. And He'll make sure what He has spoken shall come to pass. Yung kanyang mga salitang pinangako, sisiguraduhin niya na ito'y mangyayari. Yung purpose nito sa buhay mo ay mangyayari. Yung plano ng salitang binitawan niya ay mangyayari sa buhay mo. Plano niya, remember, yung kanyang pamamaraan, yung kanyang salita. At hindi yung gusto natin, hindi yung plano natin. Okay? So we have to agree. Kailangan sumang-ayon po tayo sa kanyang
plano, sa kanyang agenda. Tayo ba ganun ba? Kapag tayo nananalangin, tapos nangusap ang Panginoon, alam natin, nag-preach si Pastor Jesse, Pastor Jimmy, Pastor Arnel, narinig natin na sinabi ng Panginoon ito. Ito ba ay sinang-ayunan natin? Do we say amen or A1 namin? So, sinang-ayunan natin, we agree with it, we accept it. Napakahalaga po. Napakahalaga na sinasang-ayunan natin ang salita ng Diyos. So, acquire, agree, and then yung pangatlong salita ay act. Act. Kilos, gawa, action. God said, "Do not be afraid, for the battle is mine and not yours. So take up your positions, stand firm, and see the deliverance I promise you." So sabi ng Panginoon, so go out and face them tomorrow, and I will be with you. So go out. So nais niya tayong kumilos, nais niya tayong humayo. Nais niya tayong gumalaw. We need to act upon the word of the Lord. Kailangan natin itong isagawa. We have to have action. Kailangan meron tayong gawa, pagkilos. We need to go and move and do what God said. Alam natin that faith without works is dead. Patay ang pananampalataya, patay yung narinig mo pag ito ay hindi mo ipapamuhay. Ganun lang po kasimple, di ba? So sila, King Jehoshaphat, they acquired of the Lord wisdom and knowledge at nangusap ang Panginoon. So ang ginawa nila, they agree with it with the proof na nagpapasalamat na sila. They praise God. Hindi sila nangatwira na, Lord, paano to? Lord, baka ano, wala silang ganun eh. Tinanggap nila yung salita ng Diyos. Katunayan, sumamba kaagad sila. And then what's next? Kailangan nilang mag-act. So sa prayer natin, hindi tayo huminto na doon lamang. Kailangan ipamuhay po natin yung sinabi ng Panginoong Diyos. Ipamuhay po natin. Kahit na yung iba hindi nila pinamumuhay, syempre yung mga tao sa ating paligid kuminsan, Lord, iba yung pinamumuhay nila. Iba yung ginagawa nila. But as for me and you, sa atin po, kapag nahusap ang Panginoong Diyos, ipamuhay po natin. Isagawa natin. Act upon it. Gawin po natin. Kasi kung hindi po, useless para sa atin. Pero sa Panginoon, makapangyarihan ang kanyang salita. Kapag ito po ay sinang-ayunan natin at gagawin natin, may resulta po yan. In verse 20, sabi doon, early in the morning, they left for the desert of Tekoa, and they set out. Jehoshaphat stood and said, "Listen to me, Judah and people of Jerusalem. Have faith in the Lord your God, and you will be upheld. Have faith in His prophets, and you will be successful." Now, kita nyo yung grupo to, di ba? Again, they are a community, a nation. So, sama-sama sila. Again, yung leader nila, in-encourage sila. Sabi niya, mga kababayan ko, magpakatatag kayo. Sabi doon, manampalataya tayo sa Diyos at tayo ay kanyang hahawakan. At the same time, sabi niya, magtiwala kayo sa amin at tayo magtatagumpay. So it's very important na we work together. Kami, as far as Pastor Jesse, Pastor Jimmy, myself, the staff, talaga ganun yung aming pagpapasalamat that you work with us, you honor us, you respect us. And this is all about ang Diyos at tayo. So we come together, sama-sama tayo. Ginagawa namin yung bahagi namin, gagawin niyo yung bahagi niyo, and the result will be victory. So si King Jehoshaphat bilang leader, sabi niya, have faith in God. Huwag tayo manampalataya sa samahan natin o kanino man o sa church natin dahil 28 years na tayo. No. Again, ibinabalik niya sa Diyos. Have faith in God. At ganoon din na nais kong ipaalala ulit sa atin. Have faith in God. Kayo sa buhay nyo, everyday sa ating buhay, pananampalataya, sa ating pakikitungo sa ating kapwa, sa araw-araw nating pagharap sa buhay, have faith in God. And also have faith in His prophets, yung kanyang mga namumuno. As of now, tayo, may mga pastor kayo, may mga leaders. So magtiwala po din po kayo. And we will move on together.
So early in the morning, madaling araw pa lamang, they are excited to see the deliverance of the Lord. To the point na, yun nga, they rose up early. Napakaaga pa nila. Imagine, excited po sila na tumayo. Excited silang makita ang kamay, ang pagkilos ng Panginoong Diyos. Katunayan, madaling araw pa lamang, tumayo na sila. Pero tayo kuminsan, meron tayong appointment with God, pero mahirap tumayo. Di ba? Pero sila excited. Talagang madaling araw pa lang, tumayo na sila. Tumayo na sila. Kayo ba, tayo ba, are you still excited sa ating buhay Kristiyano? Or, linggo na naman, makikinig na naman ako. Are you still excited in your Christian life? Do you still look forward with eagerness to see what God will do as we wake up sa ating pagising araw-araw? Sana huwag po mawala yun. Na sa bawat pagising natin, excited tayo na, hey, this is a day that the Lord has made. Alam ko, kikilos ang Panginoong Diyos. Kaya hindi ako tatamarin. Pag sinabi ni Pastor Jesse or prayer meeting tayo, please come on time. Excited tayo pumunta. 1 hour earlier, nandun na tayo sa meeting. We're excited na manalangin, na makinig ng sasabihin ng Panginoong Diyos. Church, wag po tayong manghihinawa, wag po tayong madidiskurahe, wag po tayong maglilelo, pat sa halip, tayo po'y patuloy na gumawa. In Galatians chapter 6 verse 9, let us not become weary in doing well, doing good. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Wag po tayong tatamarin, wag po tayong madidiskurahe. But patuloy po tayong maglingkod sa Diyos. So again, church, let us not give up in doing good. Don't be discouraged. Don't be afraid to stand na tumayo para sa katotohanan o tumayo para sa katuwiran. Minsan, natatakot tayo na tumayo sa katotohanan, sa katuwiran, dahil yung iba yung ginagawa. But don't be afraid, sabi ng Panginoon. He promised to be with us. Kahit sa klase nyo, kayong mga estudyante, kahit na ikaw lang ang Kristiyano, huwag kang mahiya. Huwag kang mahiyang manalangin, huwag kang mahiyang ipakita na ikaw ay Kristiyano. Sa workplace mo, ikaw lang ang Kristiyano, ikaw lang yung nagpipray bago kumain, ikaw lang yung nagsasabi ng purihin ng Panginoon. Huwag kang matakot, huwag kang madiskurahe. Because God is with you, meron siyang plano sa buhay mo, meron siyang agenda sa lugar mo. Sino man tayo, saan man tayo, anumang estado ng buhay natin. Don't be afraid, don't be discouraged, sabi ng Panginoon. I will be with you. Amen? Amen? And the last word is adore. 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 Sabihin nga natin, adore. Adore. So ano yung adore? By the way, may continuation yung nagtanong na sister. Sabi niya, ano na nga ba yung nota ng musika? Sabi ng do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Yun, pilalakpakan na ako na. No? Ilan na? 6. Well, again, adore. Okay? Adore, re, mi, fa, sol. Okay? Again, balik tayo sa serious, adore. Panghuli, adore. So first is acquire, agree, act, and then last is adore. They began to adore the Lord, for God has given them the reason to rejoice over their enemies. Di ba sabi ko kanina, hindi pa nila natatanggap yung victory, pinasalamatan na, pinuring nila ang Panginoong Diyos. And then after that, ganun din, hindi nila kinalimutan na luwalhatiin, dakilain, papurihan, ibalik sa Diyos ang kanyang karangalan. So sabi doon, they began to adore the Lord for God has given them the reason to rejoice over their enemies. Binigyan sila ng kadahilanan talaga na magpuri laban sa kanilang mga kaaway. And they gave praise and adoration to God as they enter into the temple of the Lord. Verse 27 to 30. Then led by Jehoshaphat, all the men of Judah and Jerusalem returned joyfully to Jerusalem. And remember again, this is group again. Nasaan si King Jehoshaphat? Nandun pa rin, kasama ng mga tao.
So hindi siya doon nakaupo sa opisina or ano. Hindi. It's coming together in unity again. Lahat tayo dito. Pinangunahan niya pa rin. Hindi niya binitawan yung kanyang kababayan. Nandun siya. Hanggang sa pagbalik nila sa temple of the Lord. They returned joyfully to Jerusalem, for the Lord has given them cause to rejoice over their enemies. They entered Jerusalem and went to the temple of the Lord with harps, lyres, and trumpets. Nag-praise and worship na sila. Di ba? Kumakanta na sila, tumutugtog na sila. Pero again, kahit hindi pa nila nakita yung katagumpayan nila, nagpasalamat na sila. And the result, verse 29, the fear of God came on all the surrounding kingdoms when they heard how the Lord has fought against the enemy of Israel. Ano ito? This is a testimony. Ito yung patotoo sa labas. Na nagkaroon ng takot, nagkaroon ng pagkilala sa Diyos yung mga tao sa kanilang paligid. Mga neighboring nila. Fear of God came on all the surrounding kingdoms. In other words, nagkaroon sila ng respect, ng pagkilala sa kahariang ito. Hey, iba itong kahariang ito. Merong Diyos to na kakaiba. Imagine, kinalaban nila yung kaaway without a single sword na inihampas o tinusok. Hindi sila gumamit eh. Alam nyo ba yung kwento na yun? Hindi sila gumamit. Hindi sila, kumbaga hindi nila kinalabit yung baril nila. The Lord, pinaglaban sila ng Panginoon. And minsan ganun po sa ating buhay. Pag ang Diyos ay pinaglaban kayo, ay wala kayong gagawin kundi, sabi niya, see the salvation of the Lord. Pero you have to be there, you have to go out tomorrow, you have to face the problem, you have to follow His instruction, di ba? So wag tayong maghihintay lang, Lord, ba't wala pa yung blessing mo? Ba't wala pa yung answer mo? Eh paano nandiyan ka pa? Sabi ko, lumabas ka, gawin mo. And as we step in faith, sa pananampalataya, lumalakad tayo, God will be there. Bawat hakbang mo, yung sagot ni Lord, humahakbang din. Hakbang ka rin, humahakbang pa rin yung blessing niya. Pagdating mo dun sa nandun na yung blessing ni Lord, nandun na yung answer niya. Sila po, ganun yung kwento nila. So, nagkaroon ng takot, hindi na nila problema yung sabihin nila sa mga kababayan nila, hoy, meron kaming Diyos. Hindi, pinatunayan na ng Diyos. And fear came on all the surrounding kingdoms when they heard how the Lord had fought against the enemies. And then the kingdom of Jehoshaphat was at peace, for his God has given him rest on every side. Nandun yung kapayapaan, nandun yung kapanatagan ng puso't isipan kahit may pagsubok. Kasi ang Panginoong Diyos ay nasa Kanya. So God gets all the glory, and the kingdom of Jehoshaphat was at peace on every side. Ang Diyos pa rin ang maluluwalhati sa ating kalagitnaan. Amen? Hindi po tao, hindi po asosasyon, hindi po yung pangalan natin, kundi ang Diyos. Binibigay natin lahat ang kalwalhatian sa Diyos. Again, remember these words, yung mga salitang ito. 4 na A. Acquire, agree, act, and adore. Again, we need to acquire from the Lord. Kailangan po nating humingi, magtanong, kumuha. Wala po tayong ibang pagkukunan kundi sa Diyos. Of course, nakikinig tayo dito, nagbabasa tayo ng mga babasahing Kristiyano. But higit sa lahat, kumukuha tayo ng katalinuhan, ng lakas mula sa Diyos. Bukas, harap na naman tayo sa araw kapag dumating ito, Lunes, sa pagharap natin, sa paggawa natin sa bahay, sa trabaho. Hingi po tayo, kuha po tayo ng lakas. Lord, ano po ang papagawa mo? Lord, paano po ang diskarte dito? Panginoon, lumalapit ako sa iyo. And then God will speak to you, mangungusap ang Diyos sa iyo. So agree po tayo doon. Sangayunan natin. At kapag sinangayunan natin, igawa din natin. At magpasalamat po tayo. Magpasalamat po tayo dahil ang Panginoong Diyos, kapag sinabi niya sa iyo, gagawin niya po. So we need to acquire from the Lord, agree with Him, act upon His word, and adore Him as our Lord. So adore Him as our Lord, bilang Panginoon. Walang iba. Minsan pinupuri natin ang tao, okay lang yun, pero ang pinakadakilang pinupuri natin, ina-adore talaga natin, ay walang iba kundi ang Diyos sa buhay natin. Amen?
Ano man ang sitwasyon mo sa buhay ngayon, maaaring hindi namin alam, hindi ko alam, pero merong Diyos na nakakaalam. Minsan nakaupo tayo, minsan sa church service, halos durog na yung puso natin, umiiyak, nagtatanong, Lord, paano to? Lord, sinong tutulong sa akin? Sinong makakaunawa sa akin? Ang Diyos pa rin. Ang Diyos pa rin. Yumuko po tayong lahat ngayon, pikit natin ating mga mata. Maaaring meron kang sitwasyon sa buhay, may problema ka. Marahil merong alitan, merong misunderstanding sa bahay. At dinamdam mo, napakasakit. Dahil minsan napakasakit dahil minsan yung mismong minamahal mo pa ang hindi mo nakaunawaan. Alam na alam ng Diyos ang iyong dinadaanan. Minsan sa trabaho, stress ka na pagod na katatrabaho. Na para bang nawala na yung joy ng pamumuhay mo. Alam na alam ng Diyos yan. Minsan hindi mo alam ang gagawin mo sa isang sitwasyon sa buhay mo. Hindi mo alam kung kailan, hindi mo kailan alam kung saan pupunta. Para bang ang dilim ng iyong paligid. Alalahanin mo, kapatid, to acquire from the Lord. Humingi po tayo, kumuha po tayo, lumapit po tayo sa Kanya. Katulad ni Haring Jehoshaphat, nakasanayan niya na ang paglapit sa Panginoon. Sa pagharap niya sa malaking problema, wala siyang ibang pinuntahan. Hindi ang kanyang kayamanan, hindi ang kanyang barkada, hindi ang kanyang mga kapangyarihan. Kaagad-agad, isa lamang ang kanyang pinuntahan. He inquired of the Lord. At hindi niya po sinolo. Bilang leader, isinama niya ang kanyang mga kababayan. Huwag po tayong mag-solo. Kung meron po kayong kasama sa bahay, meron kayong kaibigan, bakit hindi mo sabihin, Brad, pwede mo ba akong samahan sa pananalangin? Brad, pwede bang may share ko tong problemang ito? Huwag po nating solohin. Mahalaga po na meron tayong kasama. At kung wala kang kasama sa bahay dito, ipaalam mo kung pwede, lumapit ka sa isa't isa. Wag lamang po kaming mga pastor. Pwede nating lapitan ng bawat isa, yung kilala na po natin, yung naging kaibigan na po natin, yung bang magaang na ang loob mo, pwede pong ibahagi at sasamahan ka sa pananalangin. Napakahalaga po na we come together as a community, as a family. In-encourage po namin kayo. Ito po yung mensahe lately ni Pastor Jesse. We are a community. Let's unite. Let's come together. Yung pagsubok mo ay kahit paano mararamdaman ko, pagsubok ko na rin. At yung katagumpayan mo ay mararamdaman ko, katagumpayan ko na rin. Iisa ang ating Diyos. Tayo ay magkakapatid kay Kristo. So ngayong umaga, kung ikaw pakiramdam mo, nagsusolo ka sa problema mo, gusto kong malaman mo, narito ang Diyos at ang kanyang mga tao. Inanyayahan kita, kung pakiramdam mo, nag-iisa ka sa problema mo, meron kang ipinapanalangin, pero ngayon na-realize mo, kailangan mo ng kakampi. Unang-una, nandito ang Diyos. Pangalawa, nandito ang ating mga kapatiran. So ngayong umaga, habang nakayuko ang lahat, nais ko po kayong samahan sa panalangin. Nais po namin kayong samahan sa panalangin. At habang nakayuko ang lahat, nakapikit, kung ikaw kapatid, pakiramdam mo, kailangan mo ng kakampi. At nais mong idulog ang iyong panalangin sa Diyos. Tumayo ka sa kinaroroonan mo. And we will pray together. Sama-sama po tayong idudulog kung ano man yan. Alam na alam ng Diyos. Alam na alam mo. Pero pakiramdam mo, kailangan mo ng kasama, narito kami. So, sino man sa inyo ang merong panalangin, meron kang naisidulog sa Panginoon, pero pakiramdam mo, ikaw lang ang nagdadala, tumayo ka ngayong umaga. At
idadalahin ka namin. Sige po, huwag po kayong mahiya. Lumapit po tayo sa Diyos. Let's acquire. Kuha po tayo. And ito yung mga pagkakataon na narito ngayon na maaari ka naming samahan sa pananalangin. So again, sino man sa inyo, ano man ang sitwasyon sa buhay, hindi po namin alamin yan lahat. Pero sa pagtayo mo, ay nangangahulugan na kailangan mo ng kasama sa pananalangin. Tumayo ka, kapatid. Sige po. Anyone would stand? Meron pa po? Sige po, pwede po kayo lumapit dito sa harapan. Tumayo po. Para po tayo ay magkaisa. Hallelujah. Thank you, Lord. Again, sabi ng Panginoon, huwag kang matatakot, huwag kang madidiskurahe. Sapagkat ang Diyos ay kasama mo sa pagharap mo, sa pagsubok na yan. At narito, ang mga kapatiran, nakikisa, dumadamay, ano man yan. Pananalangin sa pamilya, pananalapi, pananalangin patungkol sa kaligtasan, kapayapaan, ano man po yan, alam na alam ng Diyos. At ngayon, nagkakaisa po tayo, narito po kayo sa harapan at sa inyong likod, ang ating mga kapatid na handang dumamay, makiisa sa pananalangin. Sige po, ituon po natin ang ating mga kamay, tanda ng pagkakaisa, tanda ng pagsang-ayon sa mga prayer request po ng ating mga kapatid na ito. At tayo po'y dumulog sa Panginoon. Panginoon, lumalapit po kami sa iyo sa mga sandaling ito. Narito po sa aming harapan, ang aming mga kapatid, Panginoong Diyos, na merong mga prayer request, Lord God. Lord, sumasama po kami sa kanila. At hinihiling po namin, Panginoon, na bigyan mo po sila, Panginoong Diyos, ng karunungan, ng kalakasan, ng kaalaman patungkol sa kanilang dinadaanan o patungkol sa kanilang hiningi, Panginoon. At Lord, maraming salamat po, pinangako po na ikaw ay mangungusap, ikaw ay tutugon. Kaya ngayon pa lamang, Panginoong Diyos, ibigay po sa kanila, mangusap ka po sa kanila, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. At Lord, aangkinin po nila ito sa sang-ayunan po, Panginoong Diyos. At ngayon pa lamang, Panginoong Diyos, nagpapasalamat na po kami sa katagumpayan, sa kasagutan, sa iyong provision, sa iyong kagalingan, sa kaligtasan, sa kapayapaan, at sa mga magagandang pangako mo sa buhay ng bawat isa sa amin, mga kapatid namin narito ngayon sa harapan. Lord, ngayon pa lamang dinadakila ka namin, pinapasalamatan ka namin, sapagkat ang salita mo ay maasahan, Panginoon. Ang salita mo ay totoo, Panginoong Diyos. Kaya ngayon pa lamang, pinupuri ka namin, Panginoong Diyos. At Lord, maraming salamat po na pinalakas mo na ang kanilang mga kalooban. At sila po ngayon ay haharapin ang buhay. Alam nila na makikita nila ang iyong katugunan sa kanilang buhay. Lord, maraming salamat po. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Tumayo po tayong lahat. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Thank you, Lord. Napakabuti ng Panginoong Diyos. Napakabuti ng Panginoong Diyos. Lord, maraming salamat po sa araw nito. Salamat, Panginoon, na sa aming pagkuha ng karunungan, kaalaman, lakas mula sa iyo, Panginoon, ay ito'y binibigay mo, Panginoon. Salamat po sa iyong mga salita, sa iyong plano, sa iyong mga agenda na pinakita mo sa amin sa araw na ito. At Lord, ito po ay sinasang-ayunan namin. Tinatanggap namin sa aming puso't isipan at Panginoon, sa iyong grasya, sa iyong banal na kapangyarihang Espiritu, Panginoon, ay isasagawa po namin to sa aming buhay. At ngayon pa lamang, sa iyo ang papuri at ang karangalan. Hallelujah. Mga kapatid, ihanda po natin ang ating ikapo sa Panginoong Diyos. Remember to honor the Lord with our wealth sa ating pananalapi. Ibigay po natin ang ating ikapo, 10 bahagi ng anumang bagay na tinatanggap natin sa Panginoon. And gawin na po natin to na merong kagalakan sa Panginoong Diyos. And let's do it in the name of the Lord. So, malaya po tayong lumapit ngayon at tayo po'y magbigay na sa Panginoon. Hallelujah. Kami mag-aaral
sa'yo ng awitin. Ikaw lang ang karapat-dapat sambahin. Jesu Cristo, nawang iyong tanggapin. Kami mag-aalay ng awitin. Kami mag-aalay sa'yo ng awitin. Ikaw lang ang karapat-dapat sambahin. Jesu Cristo, nawang iyong tanggapin. Kami mag-aalay ng awitin. Thank you, Jesus. Kami mag-aalay ng awitin. Thank you, Lord. Tayo po'y manalangin. Let's close in prayer. Just take this time just to give thanks to God. Magpasalamat tayo sa ating Diyos, sa Kanyang salita, sa Kanyang buhay. Father, we want to thank you, Lord, this morning. Lord, sa word mo, sa message mo, Lord God. We pray, Lord God, that you would continue to strengthen us, Lord God, in your ways, Lord God. Lord, salamat, Lord God, sa mga nagbigay ng offering, Lord God. We ask, Lord God, that you would bless them. Bless this offering. We offer it to you, Lord God. Lord, as we go from this place, Lord God, help us, Lord God, to glorify you, Lord, in all that we do, Lord God. We love you, Father. We pray this, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Let's close in song. Sige po. Oh, how beautiful, Lord God. Oh, how beautiful are you, Lord. It's your words. It's your love. Oh, how glorious are you, Lord. It's your power. It was your cross that saved me and rescued me just a moment.